Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, ilang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, O aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, ilang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, O aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good morning, Jesus! Good morning sa inyo lahat, mga kapatid. Kumusta na kayo? Kumusta ang paglingkod kay Lord? Amen. Yan ang topic natin ngayon. Oo. Laging masaya. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. First things first, tayo mo na manalangin. Let us pray. O aming Diyos na dakila, maraming salamat sa iyo. Una, sa nagdamag-damag, kung saan kami ay nakatulog ng masarap, kahit po kulang sa oras, pero nakapag-ibon po ng lakas dahil sa iyong awa at grasya. Salamat din po sa pagkagising ng maaga at may kagalakan, may kalakasan. At ito po, natutuwa na kami magamit muli. Salamat, nakarating kami sa oras at salamat din po, Lord, sa mga susunod pang mga magaganap sa oras na ito, lalo po yung aming mga sasabihin, ang aming mga insights, lahat po na aming sasabihin ay kaluguran mo. At pati na po ang laman ng aming puso at isipan. Ganyan din po ang pagsasabuhay naming lahat. Kayong mga nakikinig, kaming narito. Yun po ay kaluguran mo rin. All for your glory, Father. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Yan. Ang ating
Memory word verse for for the week. Sige nga, Sister Cora. Sa Ephesians 1, verse 17, and ask the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, to give you the Spirit who will make you wise and reveal God to you so that you will know Him. Yan. Ephesians 1:17, and ask the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, to give you the Spirit who will make you wise and reveal God to you so that we will know Him. Amen. And that is our prayer. Come Holy Spirit, kami po yung tutulungan. So mga kapatid, para po sa araw na ito ay ating bubuksan na ang pag-aaral doon sa Psalms 119. At ito po ay ating nanamnamin mula sa pagbabasa hanggang sa pakikinig. At hanggang sa pagsasabuhay nga po sapagkat napakaganda. So, magtuloy-tuloy na tayo, ano? Siguro, Bago mag-awit muna tayo ng ating... siguro magandang awitin natin, Sister Jam. Bago natin basahin yung word ay yung ating new song for the week, ano? Sa Holy Spirit. Okay, thank you, Lord. Oo. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, oh Holy Spirit. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, oh Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you in my life. Come, Holy Spirit, I need you in my heart. Come, Holy Spirit, keep the fire burning in me. Come, Holy Spirit, I need you today. Apart from Him, I'm nothing, Holy Spirit. Purify, change me.
Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sister Cora, pakibasa naman. Sa Tagalog, ano? Awit 119, verse 1 to 8. Sa awit 119, 1 to 8, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautosan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kaya yan ay hindi ko matitikman kailanpaman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautosan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikaping kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Ang salita ng Amen. Diyos. Come, Holy Spirit, we need you. Turuan mo po kami po'y makikinig. Gamitin mo po kami. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po yung Psalms 119. Talam po natin, ito yung pinakamahaba sa lahat ng salmo at pinakamahaba sa chapter sa aklat. Wala pong ini-indicate kung sino talaga ang author nito. Walang specific na ibinigay. Pero marami ang nagsasabi na ito si Haring David. At ito ay nakompose niya para bang yung kabuuan na ng kanyang buhay. Pero meron din nagsasabi na ito raw po ay parang post-exilic na salmo na nasulat noong bang from the days of Nehemiah or si Ezra. Meron lang mga tradition na gusto kong parang siya kong aangkinin na siya talaga ang sinasabi rito kung sino ang author. May sinasabi sa tradition na si David talaga ang author nito at ito ay yung kanyang ginawang pamaraan upang turuan ang kanyang anak na si Solomon. Hindi lamang doon sa Hebrew alphabet, kundi manapay doon sa yung bang the alphabet of the spiritual life. Kaya medyo ako yung nasisiyahan sapagkat ito'y magagamit din ng mga magulang kung hindi man yung buong alphabet. Yung pong Hebrew alphabet ay kung hindi po natin nalaman, nakita ko lang kagabi, na ito pala yung naiba sa maraming part, sa maraming instances, sa maraming alphabet sa buong mundo. For example, ang Hebrew alphabet pala o yung mga write-up sa Hebrew ay parang nagsisimula sa kanan papunta sa kaliwa. Yung ating customary ay mula sa kaliwa pupunta sa kanan. So yun daw po ang Hebrew alphabet. At pagkatapos, ito daw ating Hebrew alphabet ay ito ay mayroong 22 letters. At ito ang kamangha-mangha, pagpapala, wonders na ginawa ng Spirit sa pagkalikha ng salmong ito. Ito ay mayroong 22 letters at itong ginawa niya parang acrostic, para bang ito ang kanyang acronym. Can you imagine, ilalahad mo yung 22 letters ng Hebrew, pagkatapos ay iisa-isahin mo kung ano isusulat mo tungkol doon upang mapapurihan ng Diyos ang kanyang banal na salita. So, hindi basta ginawa. Yun lang, sister, ako'y nag-akala na ang lesson natin ay gawin natin na para bagang acronym ng joy, kasi joy tayo pupunta napakahirap na. Ano pa kaya yung 22 na letters? Oo. So yung 22 letters, kada isang stanza, isang letter. At yung kada stanza, may 8 verses. In other words, 8 times 22, 176 verses lahat. So, ganun kahaba itong ating matatagpuan nito. At bawat isa nga ay nilalagyan nila ng parang subtitle kung ano itong letter na ito. For example, sa ating pag-aaral, ito yung Aleph. Yung Aleph, yun ang kaunahang letter sa Hebrew letter. At ang kahulilihan naman dito, yung Tab, yung T-A-B. T-A-B. Ang pangkaraniwang tawag dito ay ito daw yung, ang tawag ng marami dito ay Aleph, Bet. Dahil kinuha na ito, yung alphabet na yan, para hindi masyadong mahaba. Or another way of saying,
the Hebrew alphabet, it is the Aleph, Bet, alphabet. Kinuha dun sa unang letter, Aleph, at yung pangalawa, yung Bet. At tinitingnan ko sa pagre-research, yung bang kanilang Aleph ay A talaga sa ating alphabet. Yung bang Bet ay talagang letter B. Hindi ko pa makuhanan ng relationship. Pero, okay, so much so that talagang ito ang naging pattern ng pagkalikha ng awitin na ito. Isang bagay, ang Aleph, Bet, o di kaya ang ating Hebrew alphabet, wala daw po itong vowels. Wala itong A, I, E, O, U. Puro consonants. Puro consonant. So, again, sa ating costumbre, mahirap-hirap magawa ng lesson o di kaya magsulat o magbasa nang walang A, I, E, O, U. Parang puro Aleph, Bet, Tab, at lahat na. Pero nakakabuo sila. At awit pa nga ang nagagawa nila. So, talagang kamangha-mangha. Compared with our alphabet, ilan ba, Sister Cora, yung alphabet ng English alphabet? Ilan ba yon? Ilan nga? Hindi ko na matandaan. 26. Tama Hindi si Pastor. 26. ba? Oo. Ay yung ating Tagalog alphabet. Dalawa daw yan eh. Isang Tagalog, isang Filipino alphabet. Ilan ang ating Tagalog alphabet? Ayun. Thank you. Tama lahat. Kaya lang, wala akong dalang jacket ngayon. Kaya wala muna. Ang pagkakasabi, yun daw ating Tagalog alphabet, hiniwalay lang. Tagalog alphabet, the original. So, meron itong 20 letters. Yung ginagamit ngayon na Filipino alphabet ay naging 28. Kasi may mga idinagdag na alphabet mula sa English, mula sa Spanish. Ito yung mga V, yung C, yung F, yung L-Y, N-Y, Q, N-Y, yun ang mga napadagdag. Kaya naging 28. Ano pa kaya kung tayo pagawin ni Lord ng isang awitin ng ating acronym ay yung Filipino alphabet? 28, ano? Siguro, Mas huwag na muna. madami. Mas marami. Dito na lang muna tayo. No? Si Haring David ang ma-exclusive dito eh. So, ito nga po ay ang ating ginagawa rito ay makikita po natin, meron daw po itong kahawig sa Bible, yung sa Lamentation 3. Meron din itong 22 sections, pero hindi natin pupuntahan yon. At atin na lamang pag-aaralan itong ating focus ngayong araw na ito. So, maganda rin pag-ukulan natin ng pansin, yung ibang nakita ho namin sa pagre-research, yung mga commentaries ng mga Bible scholars. Napakaganda ho. Dahil sa kahabaan nito, para bang una sa lahat, yung commentary ni yun na ba yun? Ang una ko nakita rito. Praise the Lord. Ang unang commentary na nakita ko rito ay yung tungkol doon sa sinabi ni Derek Kidner. Derek Kidner. Ano ba yung Derek Kidner? Sabi niya, dahil sa kahabaan itong Psalms 1:9, sabi ay meron daw tendency na mapapokus ang sino mang gagamit dito doon sa word. Kasi halos yung word na paulit-ulit na sinabi. Baka daw ang maging Diyos na rito ay yung word at hindi na si Lord. Pero sabi niya, hindi pwedeng paghiwalayin ang word at saka si Lord. Explicitly, bawat bigwas mo ng salita ng Diyos, ang tinutukoy niyan ay si Lord. So, yun ang mga babala, no? Na baka daw mawala na tayo doon sa focus na si Lord palagi ang ating pinag-uusapan dito. Meron pang isang sinasabi, ito namang si Charles Spurgeon. Sabi niya ay ganito, this wonderful psalm from its great length help us to wonder at the immensity of Scripture. From its keeping to one subject, it helps us to adore the unity of the Scripture, for it is but one. For it is but one. By the way, yung palang word na Aleph, ang parang numerical significant dito is one. So, spiritually speaking, this refers to the oneness of God. Yung nag-iisas Diyos ng ating Panginoon. So, tuloy ko lang yung kay Spurgeon. So, ano pang sabi niya rito? Yet, from the many turns, it gives the same thought. It helps you to see the variety of Scripture. Some have said that
that in it there is an absence of variety, but that is merely the observation of those who have not studied it well. Para ba ang haba, nalulunod ako, wala naman ako nakikita kundi parang lahat na lang ay sasabihin, pero wala na akong makita. Dapat mang-study ka daw ng well. Katulad ng kanyang ginawa. I have weighed each word and look at each syllable with lengthened meditation. So, kanyang pag-meditate, medyo extended. Talagang ninanamnam niya kung anong kanyang mga nababasa. And I bear witness that this sacred song has no tautology. Ano bang tautology? Hindi ko in-skip yung word na yun kasi yung palang tautology, ang ibig sabihin yung repetitive, yung paulit-ulit, up to the point na mawawala ka na sa essence. Wala daw ganun ito, wala itong ganun na tinutukoy dito ni Spurgeon. But it is a charmingly varied from beginning to end. Its variety is that of a kaleidoscope. For a few objects, a boundless variation is produced. Ito daw para yung kaleidoscope. Ano yung kaleidoscope? Yung bang laruan ng mga bata. O tayo din, no? Yung may mga parang, parang telescope. Tapos may laman ito na durug-durug na iba't ibang kulay. Nagpo-form na mga Nagpo-form ng mga figures and symmetrical at that, ha? Kalugin mo, pag sinilip mo, wow, ang ganda, ano ito, ang ganda, no? Pero kalugin mo uli, tingnan mo uli, iba na naman. Iba. So yun daw itong Psalms 119. Each time you look at it, you studied it, makikita mo yung beauty, yung color, at yung message ng Word of God. Yun ang kay Spurgeon. Meron pang isa. Matthew Henry, na yun ang ginagamit natin kumisan yung ating Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry, dito daw ay nabigay sa kanya ng ama, who is also a pastor, ay nung siya ay bata pa. Ang pangalan ng kanyang tatay is Philip Henry. Siya daw noon ay ilang taon ba? Sabi dito, bata pa siya, siguro mga 10 years old, nung ibigay sa kanya. At ang advice sa kanya, araw-araw, mag-memorize ka ng isang verse dyan. Araw-araw kayo memorize mo. So, araw-araw, 176 verses lahat yan, almost 1/2 of the year. Ulitin mo yan. So, for that year, double mo na yan, talagang mamemorize mo yan. Hindi lang memory para sa head knowledge, pero talagang papasok sa puso mo kung anong ibig sabihin yan. Yun ang experience ni Matthew Henry. Meron isang trivia na akala ko nung una ay hindi totoo. Para bagang mukhang nagpapatawa rin itong mama na ito. Ito naman yung si George Wishart, W-I-S-H-R-T. Ito yung isang bishop sa Edinburgh noong 17th century. Ano ba nangyari sa kanya? He's so faithful to his faith, kaya nangyari sa kanya, si inusig ng government. At katulad ng mga nangyayari noon, ang hatol sa kanya ay, sunugin o ihang. Ihang. Doon sa, ano bang tawag sa gelatin ba yun? Gelatin. Gelatin yata, pagkain, parang gelatin. Pagkain ng gelatin. Oo. Pamputol ng ulo, gelatin. Ay, yung hang. Di pa ganon. Yung ginamit kay Haman, hanger. Hallelujah. Kung ano man, yun ang naging parusa sa kanya. Very common at that at maraming tao nakapalibot. Pero may privilege sila. Privilege sa isang mamamatay. Pwede kang humiling kung anong gusto mong i-recite, kung psalms ba o book, o gusto mong magsabi ng kahit ano. Ang ginawa daw nitong si George Wishart na ito, sabi niya, I want to recite Psalms 119. Oo, ang haba. Psalms 119. And amazingly, miracle at that, hindi pa natatapos yung Psalms 118, may dumating na mensahero. Acquitted ka. Aba. Totoo ha, kasi naparecord, binigyan ng pangalan, binigyan ng date. Oo. Sa haba, iniligtas. Oo, inabot nung padala ng emperador na wala pala yung kasalanan. Oo, siguro magagamit natin ito pagka tayo Absolute. ma-absolto tayo dito. Kidding aside, may power ang Word of God. Talagang may power ang Word of God. Yun, ang sabi daw doon, sabi ni Sister Jam, gallows. Yung aparatus for hanging. Gallows. Oo, gallows. Pati mga cowboy Thank yata. you, Sister Jam. Thank you, Sister Jam. Thank you, Lord.
So, yun ang ating nakita rito. Pero over and above, ang sabi nga natin ay itong Psalms na ito is just to glorify God and His Word. It refers to Scripture over and over again. Psalms 119 is remarkable for how often it refers to God's written revelation. His Word, it is referred to in almost every verse of 1:119. Merong 8 words na ginamit sa buong 1:118. Umikot na ito ng umikot. At yun ay alam naman natin, nabasa natin. Maging sa verses 1-8, andun na siya. Ito yung mga salitang katulad ng law, yung batas. So, ang sabi dito, ito yung Torah. Ito daw ay nabanggit 25 times. At ang naka-observe nito, ito nga si Derek Kidner na ito. Excuse me. Ang root word pala nito ay, ang ibig sabihin ay to teach or to direct. Therefore, coming from God, it means both law and revelation. It can be used of a single command or a whole body of law. Yun ang law, ang description, and how many times it was used. Ang pangalawang gamit doon sa scripture is yung word na word. Ang ginamit naman dito yung word na dabar, D-A-B-A-R. At 24 times na ito daw ay ginamit. The idea is of the spoken word, God's revealed word for men, proceeding from His mouth and revealed by Him to us. Yun ang interpretasyon. Ginamit din several times yung judgment, yung word na judgment. Ito yung mispatim, M-I-S-P-A-T-I-N, 23 times ang pagkakasabi. From shapat, to judge, determine, regulate, order, and discern, because they judge concerning our words and works, show the rules by which they should be regulated. Ang isa pang definition ay cause us to discern that what is right and wrong and decide accordingly. Yun ang ating definition ng judgment. Ang sumunod na pang-apat, excuse me, yung testimonies. Dalawa ang ginamit dito na Hebrew word. Edut, E-D-U-T, or edot, E-D-O-T. 23 times na ginamit, sabi ni Van Gemeren. Ang ibig sabihin naman ito ay, this word is related to the word for witness. Testimony is witness. To obey His testimonies signifies loyalty to the terms of the covenant made within the Lord and Israel. Ang number 5 na word na ginamit ay yung commandment, mishwa, mishwot, 22 times, sabi ulit ni Derek Kidner. This word emphasizes that straight authority of what is said, the right to give orders, commandment. Ang pang-anim ay yung statutes, hogquin, H-U-Q-Q-U-I-M. It is used 21 times. Sabi naman ito ni Matthew Paul, ito yung kanilang mga na-research nila. The noun is derived from the root verb engrave or inscribe. Talagang iniukit ito. The idea is the written word of God and the authority of His written word, declaring its authority and power of giving us laws. And then number 7, yung precepts, piquedin, P-I-Q-Q-U-D-I-M, 21 times, sabi ulit ni Kidner. This is a word drawn from the spirit of an officer or overseer, a man who is responsible to look closely into a situation and take action. So ito yung mga leaders na nagsasalita na nito. So the word points to the particular instruction of the Lord as one who cares about detail. The word ay muling ginamit, pero iba naman yung ginamit na Hebrew word dito. Yung emra, I-M-R-A-H, 19 times. Ang sabi dito ay, emra is similar in meaning to dabar, yung unang definition ng word. Yet, different term. The word may denote anything God has spoken, command, or promise. So, yun ang 8 na paulit-ulit na ginamit sa Psalms 119. So, purihin ang ating Panginoon. Pwede na tayong pumunta siguro doon sa ating major topic, ano? Yung lesson natin actually ay amin nga pong pinamagatan na yung path to true happiness. Ang daan patungo sa tunay na kagalakan at yung conduct of a blessed life. At ito ay kinuha sa mga personal experience and insight, yung ating mga narinig na sa pagtuturo dito sa COMPI,
At ang ilan ay sa internet. Of course, yung isa sa nakita kong malimit na magamit ay yung kay Pastor Parpan at saka yung kay Eric Gosik. At meron din po kay Spurgeon. Pero just the same, ililid tayo ng Spirit kung ano po yung ating makikita po rito. So, ang lesson nga po ay tungkol doon sa ang ating path to true happiness. Paano ho ba ito? This is the behavior ay blessed life. First, at again, tulad ng ating nakagawian, let us define kung ano ba ang blessed. Ano ba yung blessed? Kasi sa unating mapalad ang blessed are. Blessed, sa Tagalog, mapalad, maligaya, at dun sa Greek word, dalawa ang ginamit, eulohio o di kaya makarios. Pagkatapos, sa Barok naman, yun ang sa Hebrew. So yun ang mga different meaning, equivalent synonyms ng word na blessed or mapalad. Ano man ang pakahulugan ng mga tao sa happy o blessed, hindi may kakilala na lahat ng tao gustong maging masaya. There is nothing wrong about desiring to be happy. We are entitled to it and God wants us to be happy. Katunayan nga, ito rin ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang problema, limitado o mali ang naging definition natin ng happiness. Karamihan sa atin, ang kasiyahan ay nakadepende sa mga circumstances. Kaya kung minsan, binibigyan natin ng distinction between the word joy and happiness. Sabi natin, ang maganda joy. Kasi ang happiness depends on happenings, circumstances. Pero we know naman na ang gusto ng Diyos ay both of these two, happiness and joy. Kaya every now and then, nakakapalit-palit yung gamit natin sa joy at saka doon sa happiness. So, halimbawa, siyempre napakasaya kami, halimbawa, ang asawa. Ano bang aming happiness na nagjo-joy ngayon? This is all for the glory of God, ha? So, malapit na yung aming ika-50th wedding anniversary. Kita nyo, sabi ko na glory to God. O, di ba kayo masaya rin? Oo, glory to God, hallelujah. Okay, praise the Lord. Please omit flowers. Malalim, ano? Wag na yon. Delikado pala yon. Delikado pala. Sinasabi lang natin ganito. Mula nung maisip, ganon, ganito, yung pagpiprepare lang, joy na, happiness na. Kahit yung papalapit na tumitindi ang mga iniisip, ginagasto siguro, pero may joy. May joy, sabi. Bibihira kang mapapunta rito. Meron lang pagpipray. Kasi baka nga misinterpret ng iba, lalo siguro yung mga nakikinig sa atin, pambihira naman tong dalawang ito. Samantalang, kayo, mabuti kayo, parang gano'n, no? Pero the Word of God is for all, for everybody. Sabi nga nung ibang nagigreet na sa amin, sana for all. For all talaga ang happiness and joy na binibigay ni Lord. Hindi ito para lamang doon sa makakahit ka ng 50, makakahit ka ng 75, kundi sa lahat. Pati nga ito doon sa, paano ba, yung hindi na nakaabot ng anumang celebration, kagad ay pinaghiwalay na ng circumstances. Meron din namang kinuha na ni Lord. Parang, paano pa kami? Parang ang message na yan ay offending sa amin. Hindi po mga kapatid. Ang lahat ng message ni Lord ay para sa lahat. Akala mo lang ay inaapi na nito, yung iba'y pinapaboran, pero hindi. Ang lahat ng message ni Lord ay para sa lahat. Diba? Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for that is the will of God, of our Christ, Jesus Christ. So, rejoice always. Kung ano man yan, makinig ka lang, may sasabihin sa atin ng ating Panginoon. At ito nga yung sa ating lesson natin ngayon. So, nakakatuwa din, ano? Sabi kahapon sa lesson, para bang tama ba yung aking pagkukot ni Mr. Ernie? Sabi, meron mga tao na para bagang, kayo na lang, para bang ang mag-serve kay Lord ay boring. Di ba? Meron pa kayo napakarinig ba nyo yun? Ay mapalad ang mga tao, hindi nakarinig noon. Pero ang dami, kung hindi man sa isip, bakit ako pupunta dyan? Boring yan. Aba, hindi boring ito mga kapatid. Yung mga nakikinig dyan at baka yun ang counting hindrance sa inyo para maglagay pa kayo ng ibang oras para dito. It's about time. Ano bang kanta natin doon sa unang nalaman natin, sister, sa charismatic? Paano yung kanta natin?
Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Yan, mga kapatid. So, wag nating lagyan agad ng stumbling block. Ang lahat ng ito open habang tayo buhay. Sapagkat tayo nawala na rito, talagang wala na yung joy na ating matatanggap sa ating Panginoong Jesus. So, tayo, Happy New Year, Merry Christmas, Blessed Anniversary. Di ba, kalimitan yung ating sinasabi? Ano ba yung ating ibig sabihin, iparating? Yung by, sa araw na ito, happy birthday. Pero tomorrow, bahala ka na. Yung atin daw pag-wish na ganyan, dapat ay for life, forever. For life, forever. At yun din naman ang gusto ng Diyos. Talagang gusto niya forever. Gustong-gusto ko yung prayer, yung wish na nakalagay doon sa, saan ba yun? Doon sa 3 John 2, yung panalangin ni Yan. 3 John 2. Yon. Ang panalangin ni John sa kanyang kaibigan na si Gaius. Ang sabi niya ay, panalangin ko, English yon, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Yung kahapon, yung growth. Dapat mayroong ever-growing na ikaw, body, soul, and spirit. Yun ang magandang panalangin. Yun ang happiness. Ang happiness is also my growth. Because if you stop growing, sad ka na doon. Hindi na nagdagan ang joy coming from the Lord is talagang ever increasing. It will not end at a certain point. Hindi magiging sapat ang isang bagay na ibibigay sa atin noon. Thank you, Lord. So maraming joy killer sa atin. Lalo pa nga yung wala pa sa ating Panginoon o kung narito man ay pabisibisita lang o kung may panahon, hindi talaga natin makamtan ang joy of the Lord. Yung sa sa Matthew 5, yung blessed is he, yung beatitude, siyam yata lahat yung sister Ayun. Thank you, Lord. Yun ang sinasabi natin, napakaraming joy na makukuha natin. So ito si Haring David, isinulat niya ito na full of joy. Kahit pa sumisingit yung mga problema niya sa buhay, and yet, he's full of joy because he knows the Lord is with him. So, yun ang kanyang lagi nang naramdaman kasi nga siya ay lagi nakatikit sa puso ng ating Panginoon. So, yun po ang detalye ng ating pag-aaralan. Ano ba ang naging sekreto? Bakit nga ba ito yung naging full of joy siya? At sa susunod ay, sige po, yun ang ating titingnan. Okay, at dito nga sa Psalms 118, ang simula ng verse, simulang 8 sa Psalm 119, it will cover all. Lahat ng pupuntahan natin, bagat may mga challenges, it must end up to a joy given by the Lord, by the Holy Spirit. Sir, bago tayo magtuloy, 9:58, almost 9 a.m. na. 9 a.m. Oo, mag-break muna tayo, Sister Cora. Aba, naku, sorry, Sister, ikaw pala nariyan. Nakalimutan ako. Oo nga. So, break muna tayo. Sige. Sa mga may birthday, may mga birthday. Ate mo batiin ang mga may birthday. Wow, Sister Flor Claudio. Ito yata ang pinsan ni Sister Rose Iwata. Tagadaang Bakal. Dati Sino pa? Bakal. Si Sister Michelle Magtibay. Dalawa lang ba ang may birthday? Sister Flor Claudio and wala tayong may anniversary. So, Wala. yan. Thank you, Awitan na natin ngayon ito. Oo Sister nga. Ched, pasok. Praise the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you.
birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day. Yes, enjoy your day. Enjoy your Amen. day. Yung ating YouTube, maganda rin ipakita ulit natin, no, sister? Yan. Yung pong ating YouTube, yung ating Compi Media, ay ang ganda po mga kapatid. Kung hindi pa niyo susubukan, just click on it and share our videos. Meron ho dyan mga little advertisement. Hayaan lang ho na nyo kasi yan naman ho ang kinabubuhay ng mga offices nito yung sa YouTube. Pero kung kayo nainip, sige lang po. Ito po yung makikita natin sa ating YouTube na yan. Ito yung ating mga anniversaries, yung ating mga songs, yung lahat ng naganap sa atin. Ito po yung sa ating YouTube. Special events. Mga special event, oo. Outreaches sa Metro Yes, Manila. i-share natin sa ating mga kaibigan kamag-anak. Ito ang isa sa magagandang i-share natin kaysa ano pa mang messages or apps. Thank you, Lord. Praise Thank you, the Lord. Okay. So, tuloy na tayo. Tuloy na tayo. O sige, tuloy na tayo. Meron tayong memory verse, meron na tayong song for the week, meron tayong greetings sa mga birthday, tapos yung media. Wala na bang naiwanan? Wala na, no? Okay na. Mamaya na lang yung O song. sige, tama-tama. sa last song. 9:01. Sister Cora, you may proceed with your na-discover mo. Saan mo ba nakuha yung lesson mo na yan? At anong title mo? Okay, ang title nga natin dito ay The Path of True Happiness sa Psalms 119 verse 1 to 8. At ito yung kinuha ko sa personal experience and insight yung kay Derek Farpan. So, true happiness, sabi ka dito, the only path to true happiness sa verse sa chapter 119 to 1 to 3. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with a whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. So sa verse 1 to 3, ay makikita natin na the only path of true happiness is the Word of God. Ang nag-iisang daan tungo sa tunay na kaligayahan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos ay hindi lamang tungo sa tunay na kaligayahan, yung path toward true happiness. Ito na mismo ang kaligayahan, path of true happiness, not only towards, hindi lamang daan patungo, kundi mismong ito ang kaligayahan. Hindi lang yan ang direksyon, Yes. kundi mismo, ito na mismo. If you have Yes. the Word of God, nasa iyo na Ito na dapat yung ang joy. kaligayahan. Oo. Okay. Napakahalaga kay Haring David ang salita ng Diyos. Mula sa verse 1 hanggang verse 176. Sabi nga na pinakamahabang verses. Ito ang binabanggit niya. Bawat verse ay may sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. Gamit ang iba't ibang tawag tulad ng law, rules, ways, statutes, precepts, testimonies, at maraming iba pa, gaya ng inulit kanina ni Pastor sa kanya introduction. So tulad ni Haring David, papaano natin malalamang tamang daan ang kaligayahan ang tinatahak natin? How do we know we are walking in this path of true happiness or blessedness? So unang-una ay kung ang ating pamumuhay ay in conformity to the Word of God. Kung namumuhay tayo na sang-ayon sa salita ng Diyos at patuloy na hinuhubog nito, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord, who also do no wrong, but walk in His ways. Matagpuan natin to sa verse 1 to 3. Ang mga tunay na masaya at ang mga taong namumuhay ng matuwid, may integridad nang walang anumang maaaring ipintas ang ibang tao laban sa kanya. Ang akala ng marami, masayang gumawa ng masama. Kung ano pa ang mali, sabi nila, bakit iyon ang masaya? Di ba? Napapansin natin yon. Totoo nga kayang masaya sila? Alam kong hindi.
Pero lagi sinasabi niya, bakit mas masarap pa raw gumawa ng masama, mas masaya sila. Pero yun ang hindi tama. Kapag sinasabi kasing law o mga kautusan, akala nga natin, nililimitahan tayo ng Diyos. Mga hangal ang tao na akala ay magtatamo sila ng tunay na kaligayahan kapag gusto nila ang nasusunod. Tulad ng mga anak na nagrireklamo o nagre-rebelde sa mga magulang dahil pinagbabawalan sila. Akala nila killjoy si daddy, killjoy si mommy. Akala nga nila ang kaligayahan ay yung gawin ang gusto nila tulad ng party, ng premarital sex, computer games, mga barkada. Ibinigay ng Diyos ang mga utos hindi para limitahin tayo, kundi para palayain tayo sa pagkakabihag sa kasalanan na nagbibigay sa atin ng takot. Sa gayon, sa halip na takot or fear, napapalitan ito ng faith. Sa halip na galit sa kapwa, mapapalitan ito ng pag-ibig. And there is no fear in love. Sa 1 John 4:18, sa gayon parang magiging parang walang limitasyon ang kasiyahang mararanasan natin. Holiness is happiness. Sabi nga ni Charles Spurgeon, ito ang daan ng tunay na kaligayahan. Ibig sabihin, ang daang hiwalay sa mga utos ng Diyos ay siya namang daan tungo sa tiyak na kalungkutan at kapighatian. Mamimili tayo kung gusto talaga nating lumigaya. Sa Matthew 7:13-14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So again, how can our children and all of us be truly happy? Paano nga ba natin masasabi na ang ating mga anak at tayo mismo ay magiging happy? So, bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang salita ng Diyos by treasuring the Word of God. Blessed are those who keep His testimonies. Iyan yung sa verse 2. Ang mga salita ng Diyos sa Bible ay nahuhubog sa buhay natin kung tulad ng isang kayamanan ay iingatan natin ito sa ating mga puso. So, kailangan yung mga salitang na napapag-aralan natin ay lagi nating isa puso. Hindi lang laging nandyan lamang yung Bible. Kung wala ito sa puso natin at hindi man lamang natin binabasa araw-araw, huwag tayong umasang ang buhay natin ay magiging sang-ayon dito. Huwag rin tayong magtataka kung hindi natin nararanasan ang tunay na kaligayahan. Those who treasure God's Word are those who are truly happy, not those who love to tell jokes or laugh often. Our happiness is in proportion to how we treat the Word of God. Sa Psalms 1:1-2, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord. And on His law, he meditates day and night. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang religious activities like listening to sermon or reading the Bible. We are being encouraged to open our Bible and meditate on it day and night. Then ating ipamuhay, take it into our heart, and let us walk the Word, ika nga. And that is the path of true happiness. We are invited to make it personal and intentional to experience it in our life. Next ay yung patatlo ay by pursuing the God of the world. Ang hinahanap at hinahangad ng isang taong tunay na masaya ay walang iba kundi ang Diyos na nagsasalita sa Biblia. Gaya ng paliwanag ni Pastor kanina sa unang reflection sa Psalms 119. Nagbabasa at nag-aaral tayo ng Biblia
Kasi gusto nating marinig ang boses ng Diyos. Gusto natin siyang maranasan. Blessed are those who seek Him with their whole hearts. Sa verse 2. Ito ang hinahanap-hanap, ang maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ibigin ang Diyos ng buong puso. Ito ang tunay na masaya, ang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi ang taong limpak-limpak ang salapi. 'Di ba? Hindi, sabi nga kasabihan, hindi mabibili ang tunay na kaligayahan ng maraming pera. Mas mahalaga sa kanya ang Diyos at ang salita ng Diyos. Sa awit 19:10, mas mahalaga kaysa lantay ng ginto, kaysa matamis na pulot, pukyutan. Alam niyang ito ang daan ng tunay na kaligayahan. Hindi ang pakinggan ang tao, kundi ang Diyos. Sa verse 4-6, you have commanded your precepts to be kept diligently. On that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. Sinasabi sa verse 4-6, God is serious about our happiness and therefore our obedience to His word. Alam ng Diyos kung ano ang paraan upang tayo tunay na maging masaya. There is an unbreakable link between our happiness and our obedience to His word. Ang Diyos ay seryoso sa sarili nating kaligayahan. Kaya nga, seryoso din siya sa ating pagsunod sa Kanyang salita. And God is absolutely serious about our highest good. Ano yon? That He wants us to be happy is clear than the result of focusing on His commands. At ang magandang resulta nito, then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. Sa verse 6. Ang isang taong sumusunod sa mga utos ng Diyos ay hindi mapapahiya sa harapan ng tao. Pero kahit na minsan mapahiya tayo sa tao sa pagsunod sa utos ng Diyos, dahil karamihan naman ay walang pakialam sa utos ng Diyos, wala pa rin tayong dapat ikahiya. Ang pinakamahalaga ay ang sabihin ng Diyos bago ang tao. That is why He wants us to fix our eyes on all His commandments. So, napakaganda nating pagnilanilayan itong verses na sinabi ko sa inyo. Baka si Pastor ay may idadagdag pa. Okay, thank you, Lord. Mabuti naalala mo ko narito. Bawi. Well, parang naalala ko lang yung isa kong kaibigan nung kami college pa. Isa siyang professor sa University of the East. Ang tinuturo niya ay English, yung sa speech. So, kami ang pinagpapraktisan. Pinagpapraktisan kami tungkol doon sa mga speech. Did you get my point? Doon ko naalala yun eh. Seriously speaking, talagang sabi niya, do it the professional way. Huwag kayong mahihiya. Kasi kung minsan, nakakahiya na ikaw ay magsasalita naman ng English, short o long, mag-speech ka, tapos i-overemphasize mo yung F, yung T, yung S. Sabi niya, hindi. Kasi yan ang tama. Yan ang totoo. Yung hindi makaka-appreciate niyan, hindi nila alam yan. Pabayaan mo na sila. Matututo rin sila. Or pabayaan mo na lang, manuya sila sa iyo. Ganon din itong salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kalimitan ito ay tinutuya tayo. Kumunit ko marinig kay Sister Rhea sa marami. Pwede bang wag naman langit ang ating pag-usapan? Pwede bang ano na lamang? Yung kung ano na lang ang available ngayon. Yung kung anong sale, parang ako nagdag na kung anong sale. Oo nga naman, yun naman ay ganun din. Pero pag ikay naki-Lord na, yung sanay ka na sa salita ng Diyos, hindi maaaring hindi mo bibig kasi yung pinasasabi ng Diyos on that moment eh. Kasi yung salita ng Diyos, talaga nagbibigay yan ng kaligayahan. For example, sister, yung experience natin kahapon, meron kaming isang naging kaibigan na gipit na gipit siya. At parang tinap niya yung aming tulong dahil related sa negosyong hinahandle ni Sister Cora. So, sige lang. To make long story short,
Na-aproba naman yung pagbibilihan ng kanyang lupa na katabi ng Mount Zion. Kaya lang, yung proseso matagal dahil kinakailangan masilip lahat. Pagka may kautliang kaunting hindi malinaw sa isang abogado, talagang hindi yan makakalusot. So yung 1 month, 2 months, lumipas. Ay, ang pangangailangan matindi. Sapagkat andyan nga yung bangko, mapoproclose ng property, andyan yung SSS ng kanilang mga teachers sa school. Sa school sila eh. May school sila. Wala, di na babayaran. Nasabi ko nga, wala bang ano dyan? Wala bang offer na parang katulad ng nangyari sa aming church, may amnesty? Wala daw pala, yung pala noon lang. So, haggard na haggard, talagang lagi nang malayo ang tingin. Yung Word of God na pinadadala sa kanila araw-araw, thank you, Pastor. Talagang to. Kahapon nga ang pinali, magkaharap sila ng abogado, pinadala na doon sa Batangas. At habang nag-uusap, talagang ang lalim ng inano niya. Sabi kay sister, ganito yan ha. I-claim mo na tapos na yung pain. Kasi si Lord, hindi ka papayagan na ikaw ay lagi na lamang na nagdurusa. I-share ko sa iyo ang lesson ko bukas. Ito sinare ko sa kanya. Yung Word of God, ang gusto ng Diyos, tayo ay maging masaya. Ang gusto ng Diyos sa atin ay siya ang ating asahan. So totally, from now, yan mong let go and let God. Alam nyo, hindi pa natatapos yung mga sharing, dumating yung abogado, pinadala ng opisina, nagdetalye, nagtawag-tawag, nagpunta doon sa RD, and then ito na, hindi na ako sumama kasi hindi masyadong maganda pakiramdam ko, buwi na kami sa Lipa. Pagdating sa Lipa, tawag sa akin ng abogado, tawag sa akin yung sister natin na to, thank you Lord, masayang-masaya na kami, kasi totoo nga, yung pain tapos na. Sabi ko, pain equals pleasure yan. Kaya susunod na yan, mga pleasure na yan. Sabi ko nga sa kanya, divine delay lang yan. Divine delay yan. Yan nga, divine delay yan. So yun ang isang bahagi ng buhay na sa lahat ng pagkakataon, ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay malungkot. Bakit? Malungkot ba yung Diyos? Hindi, ang Diyos ay masaya. Laging masaya. So, ibig ko lang suportahan yung sinabi mo kanina. If we are concerned about our own reputation, that is, anong sasabihin ng ibang tao, wag na yon. Ang Diyos lang naman ang kailangan mong ma-please, hindi na ibang tao. Sabi doon sa lesson natin hapon, doon sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Yun ang lesson nga natin kahapon. At dagdag pa rito, dapat daw tayo ay lumago at mamunga. Ang pinakamahalagang bunga sa ating Kristiyano ay ang bunga ng Espiritu Santo. Yun ang Galatians 5:22. At ang top 3 doon ay love, joy, and peace. So ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ay nasa atin, ito na, ibinibigay na sa atin, let us stop. Itong daladala niya na love, peace, and joy. Love, peace, all of them. Yun ay kailangan natin. That is why bundle yan eh. Hindi pwedeng yung siyam na yan, mamimili ka lamang. Hindi pwede na love ka lang. Dapat lahat yan. Love, peace, joy, goodness, kindness, faithfulness, patience, endurance. Ano pa? May nakalimutan din ako, katulad ng sister yan. Goodness, yeah, okay. Yung kahinahunan. And long-suffering. Long-suffering, yung pagpipigil sa sarili. Nasa atin na, mga kapatid yan. Sana'y maniwala ka. Otherwise, babalik tayo sa tanong na, hindi ba nyo alam na ang Holy Spirit ay nasa inyo at ang inyong mga katawan ay templo ng Holy Spirit? Hindi kayo naniniwala kung at ang Holy Spirit, walang dadali niya sa atin kundi yung mga bagay na patungo doon sa pagpupuri sa Diyos. Ang taong nagpupuri sa Diyos ay hindi kinakailangang lagay na lang nagsasuffer. Dapat siya ay mayroong joy sa kanyang puso. So, yun ang ating nakita roon. So, ano pa ba ang pwede nating masabi dito? Ulitin ko rin ang sinabi sa verse 4. Sabi dun sa verse 4 na sinasa mo kanina, God is serious about our wholehearted obedience. You have commanded your precepts to be kept diligently. Ang mga salita niya ay hindi mga suggestion na pag-iisipan pa natin kung susundin natin o hindi. They must be obeyed diligently. Always and never. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay, I suggest this.
And then, ikaw, mamili ka. Ano bang gusto mo? Ito. Hindi. Specific na si Lord. Because Lord is exacting. So, this is a command for us to be in joy. Because ito nga, ang lahat ng word na binigay sa atin will lead that doon sa ating mga hinahanap. Seryoso dapat tayo sa pagsunod. Maingat dapat tayo sa mga ginagawa natin. Pinag-iisipan dapat natin ang mga desisyon natin kung ito ba ang nais ng Diyos o baka ito lang ang gusto natin. Ang pagsunod na hindi lang sa 4 o 9 na 10 utos ng Diyos, kundi sa lahat. Lahat ng yon ay ating pupuntahan. At sabi nga ng Diyos, kay nalilito, isipin mo na lamang, yan ba'y pagmamahal sa Diyos above all? O yan ba'y pagmamahal sa iyong kapwa tulad ng pagmamahal sa iyong sarili? Pag ang sabi doon ay yes, ituloy mo yan. At magagalak ang Diyos at ang kanyang kagalakan, isi-share sa atin. Yun ang word of our Lord Jesus Christ. Ang problema sa atin, hindi natin nakikita na mga utos ng Diyos ay para sa ating kaligayahan. Akala natin, tulad ng sabi mo kanina, ito ay para bang killjoy ang Diyos. Sabi pa nga ng iba, yung sabi ko rin kanina, boring ang magsilbi sa ating Panginoon. Sabi yan noon. Ako dati, nakapagsabi yun, ay boring naman yung buhay natin diyan. Minsan, doon sa ating, kung maalala mo, nung kami po nasa Batangas pa, yung meron doon such thing like seminars on marriage encounter. Nagtanong ako doon sa nagre-recruit sa amin. Sabi ko, ano ba ang makikita natin diyan? Ano ba ang mangyayari? Ay, dito, malalaman mo lahat ng kasalanan. At hihingi ka sa Diyos. Sabi ko, teka muna, kasayak ko na. Pati yung kasalanan ko. Tapos na ako doon. Kami nagbibiro lamang. So, ako rin, nagpunta rin ako doon at nakita ko rin nga naman, anything about God, talagang it will bring joy to us. So, pinuntahan namin, naging officer pa nga kami doon. Ito nga kami, that's part of kung ano kami ngayon, nakatulong kung ano kami ngayon, noon at saka ngayon. So, yun ang ating nakita doon. Ano ba yun? Ang sabi dito, again, God is serious about our happiness. That is why He is serious about our obedience. Seryoso sa lahat ng sinasabi. Ang response natin, dapat obedience tayo. On the vice versa, if we are concerned about our happiness, we must be serious about obedience to the Word of God. Yung palagi ang equation. Seryoso ka na ba ngayon? Gusto mo talaga ikay lumigaya? Kung siya magkameron ng kapayapaan forevermore, ay maging seryoso ka sa pag-obey sa salita ng Diyos. Yun lang naman ang criteria eh. No other criteria. Yung mga dating payo na, sige, sumama ka muna ulit sa amin tayo, magbabanding-banding. Minsan lang naman ulit ito, kahit hindi mo na ulitin. So, laging mali yung pag sumala ka na sa absolute truth, which is the Word of God. Sasabihin ng iba, gusto ko ngang maging masaya, kaya bibili ako ng mga bagong cellphone, bibili ako ng bagong kotse, papatayo ko ng bahay, papatayo ko ng kamalig, doon ko itatayo ang aking, iipunin ang aking lahat na nakahanin, magta-travel ako. Yes, oo, makakabibigay sa iyo ng kaligaya, pero temporary. Pagkatapos niya, bumilang ka ng 1 to 10, 10 tulog, wala na uli yun. Maghahanap ka na uli ng pupuntahan mo para ikaw ay talagang lumigaya. It is nothing like the Word of God. Lagi na lamang na, ito ang sabi ng Diyos. Ang Holy Spirit, oo nga pala, sabi niya sa akin ay ganito. So, magtutuloy-tuloy yan. So, this is a resolution and a prayer. Panginoon, kung ito ang gusto mo sa buhay ko, maging masaya ko, ang iyong mga salita, ito ang aking gagawin. Ito rin ang nais kong mangyari sa akin. Ito nawa ang mangyari sa akin, nawa ito maging prayer din nating lahat. Let us desire and express our desire to be happy in prayer always and ever. So, ang bahagi ng obedience is, let's declare it. Kasi sabi ni Lord, kung anong nakuha mo, i-share mo sa iba. So, part of it is also sharing. That is part of our obedience. So, sige sister, ako na magtutuloy. Saan ka mo nagtapos? Sa 6? Okay. Yung sa verse 7 to 8, yun ang pinali. Yan ang last portion ng ating aleph. Doon sa verse 7 to 8, ang sabi doon ay, I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. I will keep your statutes. Do not utterly forsake me. So dito naman sa verse 7 and 8, the Word of God, ang in-emphasize lang dito, the Word of God is from Him.
through Him, and for Him. So lahat ng bagay, nanggaling sa Kanya, dadaan kay Kristo Jesus, at ito'y para sa Kanya, for His glory. For His glory. So, ang pagkaunawa ng salita ng Diyos ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, para sa Kanya. If we truly realize, we can say as our resolution, like the psalmist, I will keep your statutes. Yun ang verse 8, yung unang bahagi ng verse 8. I will keep your statutes. Dahil, likas sa tao ang kasalanan, pagsuway at pagkamasarili. Mahirap-hirap ito, pero hindi ibig sabihin, hindi na dapat maging resolution natin ito. If you resolve to be happy, you also resolve to follow God's word. Kung sa tingin mong mahirap ito, pero alam mo namang ang Biblia ay salita ng Diyos, galing sa Diyos, we must do it. Hindi na sa you have no choice. This is the only life. Command yan, di ba? It is a command, sabi natin kanina. So, what must we do? Sasabihin niya, sige nga, konting detalye pa. Ano pa bang aming gagawin? So again, una sa lahat, doon sa huling portion noong verse 7, when I learn your righteous rules, sabi dito, ask Him to teach you while you discipline yourself in studying the Word. When I learn your righteous rule. So, teach me, O Lord. Examine my thoughts. Gusto niyang matutunan ang mga salita ng Diyos dahil alam niyang ito ang tama, itong kay David na expression. Ito ang matuwid. Ito ang totoo. Ang katotohanan ay galing sa Diyos. Kaya habang dinisiplin natin ang ating sarili sa pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia, halimbawa Genesis hanggang Revelation, let us commit. It's here, talagang pasasadahan ko itong Bible from Genesis to Revelation. Siguro makaligtaan natin along the way, si Matthew Henry nga, sabi kanyang tatay, memorize one verse a day sa Psalms 119. Mid of the year, tapos mo na yan. Ulitin mo ulit. 176 times 2 is 300 something eh. 352 yata. So it's almost a year. Mamimemorya mo yan. At the same time, mapapapunta sa puso mo ang sinasabi mo. Without memorizing it and applying it, wala rin mangyayari sa word na ating pinag-aralan. Sabi nga ni Sister Tess Beluria, sa kanya, lagi inuuli sa akin, alam mo, Pastor JB, nung kailan, ako talagang napakarami kong alam sa Bible. At talagang magtanong ka na. Kaya lamang sabi niya, yun ay naka-reserve sa debate. Pero ngayon, iba na. Buhay na niya yon. So yun ang ating mga magandang maging panuntunan. If you resolve to be happy, you also resolve to follow God's word. Kung sa tingin mong mahirap ito, pero alam mo namang ito nga ay Biblia, salita ng Diyos, yun ang katotohanan, galing sa Diyos, gawin natin. So ask God to teach you while you discipline yourself in studying the Word. Sabi nga dito, gusto niyong matutunan ang mga salita ng Diyos dahil alam niyong ito ang tama, ito ang matuwid, ito ang totoo, ang katotohanan ay galing sa Diyos. Kaya habang dinisiplina natin ang sarili natin sa pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia, yun, ating gawin ito na mapatanim sa ating puso. Hilingin natin sa Diyos. So, puntahan natin yung 119 verse 18 kasi may nakalagay dun eh. Buksan mo ang paningin ko sapagkat nananabik, masdan. Kabutihang iduludot mo sa akin ang iyong aral. Sa English, open my eyes that I may behold wondrous thing about your law. The Holy Spirit will teach us His Word. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. At yun ang Kanyang gusto. So, ang una, ask God, teach me, O Lord, teach me, O Lord. Ang pangalawa, because we are weak and failing, ask Him for grace to be with you and strengthen you. Yung kahapon, yung ating pag-aaral. Masusunod lang natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling sa Kanya. Again, nangyari na siguro sa atin, we failed, we cannot do it alone. Anything na pinagagawa ng Diyos, without the aid of the Holy Spirit, without the name of Jesus, mahirap na maganap sa atin, ika 100% noon. I will keep your statutes. I know I cannot do it my own. Do not utterly forsake me. Yun ang verse 8, yung huling verse natin. Doon sa ibang version, ang nakalagay doon ay, do not completely abandon me. Yung utterly, yun ang key doon eh. To be abandoned, kuminsan, okay lang yon. Diyos ko, ba't mo ko pinababayaan? But not utterly. Hindi completely. Andyan lang siya. So,
huwag mo akong lubusang pababayaan. Huwag mo akong iiwan. Panalangin ito ni Haring David. Sa 2 Timothy 2, verse 1, be strengthened by the grace that is in Jesus Christ. Kaya mga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Jesucristo. Alam ng Diyos na hindi natin kaya ang ipinadala niya sa atin si Kristo. Hindi natin kaya anuman doon sa 10 Commandments. Anuman sa Torah, wala tayong kayang gawin doon. Kaya ipinadala ang kanyang anak upang ipakita sa atin kung paano magagawa yun. At kung hirap na hirap ka pa nga, sabi nga niya, love God. Yun ang commandment 1 to 4. Love your neighbor. Commandment 6 to 10. Starting with your parents, that is with your Jerusalem, hanggang doon sa kaduluduluhan. So just play it with love. Magaganap yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, at kung matuntun man natin ang tamang dapat nating lakaran at magpapatuloy tayo rito, masasabi natin hindi ito dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa gawa ng Diyos, pamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita, dahil ito ay para sa Kanya lamang. Mula sa Kanya, through Jesus Christ, para sa Ama. Yun ang lagi tinutukoy ng Kanyang salita, including the invitation for us to be happy through His Word. Lahat ay nanggaling sa Kanya. It's all about God. It's not about us. We are just the recipient. Ang sa ating response lamang to say thank you is just to obey. So huwag sasayangin ang mga pag-aaral na katulad nito at mga nagdaan at yung mga susunod pa. So ang panghuli, yung pantatlo, sa verse 7, I will praise you with an outright heart when I learn your righteous rules. When you are learning to live according to His Word, praise Him. Alam mo na, galing sa Kanya, through Jesus Christ, para sa Kanya, praise Him. Yun ang pattern. Di ba niyo nakita mga kapatid? It must all end to praising and worshiping the Lord. Pagka yun nagtapos doon sa wala yun, yung climax ng ating relasyon sa Diyos, tapos din ang ating kaligayahan. Sabi ko nga kahapon, anong Sunday sa fellowship, meron pa nga akong isang, dito pala GMJ, naulit ko rin doon. Sama-sama tayo yung ating mga Jerusalem. Mapa-attend natin dito. Pero on over above, kung narito man sila, John 10:16, wala pa sa kawan, nakapasok na. Pero halos wala sa kawan. Kasi hindi sila nakadamit pang kasal. Ano ba yung nakadamit pang kasal? Yung dapat sila yung maligaya pag sila yung narito. Ito yung handaan ng Diyos, kaya dapat maligaya. Kaya pinag-pray namin ngayon, yung aming mga po ay, by the Spirit, maramdaman nila. Hindi na lang yung gumaya sa katamit, nagsisigawan, nagpapadyakan. Itanim talaga sa puso yung kagaligayahan na dulot ng fellowship. At kanila itong asam-asamin. So, ito pang sabi ni Pablo, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino makapagpapaliwanag ng kanyang kapasyahan? Sino makakaunawa ng kanyang pamamaraan? Gaya ng nasusulat. Yun ang sa Romans 11:33. Pag pinuntahan natin yung 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanyang karangalan, magpakailanman. Laging ang mangyayari, anuman ang datnan ng ating mga mensahe, maging maligaya tayo, ang karangalan ay para sa Kanya. Hindi tayo naging masaya dahil na-accomplish yung ating gusto sa ating mga anak, makatapos, magkameroon ng magandang trabaho, tayo, kumita ng malaki, tumama ang lakad. Hindi yon. Dapat ito'y galing kay Lord at ang lahat ng pasasalamat, ang glory para sa kanila, para sa Kanya. So, in conclusion, so tayo po'y nasa kalahatian na. 9:33 pa pala ito. Ang gusto ng Diyos, He wants us to praise, honor, and glorify Him forever. Laging ganun ang mensahe. To praise Him, to honor Him, and to glorify Him forever. God also wants us to be happy forever. All people wants to be happy forever. Let's put that into a complementary action. Gusto ng Diyos, gusto ng tao, anong kailangan? Obedience. Given Kumbaga blank check. Isusulat mo na lang na ganyan. If we are God's people, we are concerned not just for our happiness, but to glorify our God forever. Gusto kong maging masaya, ngunit di ko magawa. Magagawa mo yan kung nasa loob mo yung Lord. Gusto ko tampurihin. Ayaw ko makita ng tao na ako'y lagi na lang na praise the Lord, nagpe-fellowship, nag-go good morning Jesus, pero
Hindi ko maramdaman ang aking kasiyahan at alam kong hindi makita ng aking mga kasama sa bahay na ako'y may kagalakan. Kaya dapat yan ay naroon ang kagalakan natin. Ilalagay sa puso natin ang kanyang mga salita sa araw-araw at sisikapin ng tulong ng biyaya ng Diyos na sundin ang lahat ng nais niya. Hindi ito yung ating ginagawa. Lagi ko sinasabi, tuwing bagong taon, Merry Christmas, Happy New Year, a Blessed New Year. At this must be from the time sinabi mo yan hanggang sa ando na ang dulo at yan ay dire-diretso hanggang langit na. Para bang buhay dito sa lupa para nang sa langit. If we pray for others para sa happiness na ganyan, if we pray to God na gusto natin, Lord, yun ang gusto ko, yung ating napag-aralan, pray not only for this moment, kundi Lord, forever and ever ha, forever and ever. So, it is a life resolution. Then we will not only have a happy New Year or a happy today, happy Tuesday, but truly a happy life. Yun nga ang laging now and forevermore. So, talagang conclusion na mga kapatid, happy anniversary sa East. Anniversary po sa August 13, that is on Sunday. Kung kayo makakarating, di makarating kayo. Oo. Makarating kayo. Invited kayo from our heart. Kung wala kayong mga assignment. Sa Baguio, meron ding anniversary. Yan, ito naman, wala tayo sa Sunday. Yan ay August 19. Anong araw ba yan, mga kapatid? Mukhang Sabado. At napakaganda. Yun nga naman, sabi ni Sister Rhea, kung kayo may planong mag-Baguio, maganda na ang Baguio. Wala na yung mga ulan-ulan doon, maganda na ha. Itaon na natin sa August 19. At yun nga po, cards on the table, talagang may kaunti lang gastos. Yung pagkain, mura pa rin. Yung halagang yon na kompleto sa dessert at saka sa juice, dalawa pa yung kanyang meat veggie. Siya nga naman. At meron pa kayong nagpa-package doon ng booking na mura pa rin. Andyan ang ating Sister Pris Lilo at ang ating Minister Andy. Sige lang, tawag-tawag lang kayo. Pero huwag muna kayo alis sa 13. 19 pa yan. Sa 13 ay sa tayo, no? So, mga kapatid, yun po ang ating pag-aaral sa araw na ito. At salamat sa Diyos at katapos tayo. Nawa po naging kalugod-lugod sa Diyos ang lahat ng kanyang narinig, nabasa sa ating puso, sa aking puso, sa aming puso, at yung ating pagnanais na maganap sa atin ang tunay na kagalakan na walang pinagmumulan kundi sa kanyang banal na salita. Sapagkat ang kanyang banal na salita ay siya. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. God Glory to God. bless. 2 Timothy 2:2.